And it's February 16, 2026 at ngayon ay day 18 ng ating 100 days countdown para sa ating 48th birthday. Mahalaga pa bang birthday ko? Bakit ko ginagawa ito, no? Actually, wala man magkaroon ng interest sa inyo sa panonood ng aking vlog. Ako, interesado ako. Gusto ko makita ano ang mga kaganapan sa aking buhay ngayong 100 days ng ating 48th birthday, no? Although ngayong araw na to, um, ang focus ng panalangin natin ay healing the wounds of human greed. At nagpapasalamat ako kay Diwatang Sirinan at sa aking ulo na si Mayari, no, na parang tugma-tugma ang mga experiences ko sa araw na to. Sa ngayon, pumunta ang tatay ko sa Surigao. From Surigao Island, pumunta siya sa Surigao City para magpatingin sa doktor, no? Supposedly, kailangan niyang magpa-endoscopy at saka CT scan para malaman kung cancerous ang meron sa kanyang atay. At ngayon, sabi ng pamangkin ko, dahil kasi yung pamangkin ko at pinsan ko ang nandoon, ay kailangan daw i-admit ang tatay ko muli sa ospital para sa thorough examination, no? Kasi kung ipagpapabukas pa, eh baka malala na. So, ngayon lang siya nakarating, so kailangan magpa-admit. Okay, maraming salamat kasi na-admit ang tatay ko at mabibigyan siya ng healthcare doon, ang kanyang pangangalaga sa kalusugan. Pero siyempre, kulang ang problema naman natin ay pera. Almost lahat tayo ay may problema sa pera. Kaya nga dapat tayong maging malusog para naman makapagtrabaho tayo at kumita ng pera. Ang nakakalungkot lang ay yung mga tao sa paligid natin. Kung tayo bilang isang tao ay nagkakasakit, meron tayong physical illnesses, meron din tinatawag na spiritual illnesses, no? At sa spiritual illnesses na to, ay maaari din natin ipasok yung parasites. So yung parasites, ito yung mga bulate o insekto na maaring kumakain ng ating kalusugan. No? Buti nga, alam mo, kunyari sa aso, meron parasites, yung garapata. Ang kailangan doon, ligo lang. Paligo para malinis, matanggal yung garapata. Sa tao, meron tayong kuto. No? Pero sa loob, meron din mga bakterya o mga bulate na kailangang ipurga. No? Although, dito, meron din tayong mga tinatawag na spiritual parasites na kumakapit sa ating pamilya. Ito yung mga tao na greedy, yung naiinggit, yung gusto lahat ay kunin yung nasa atin at maubusan tayo ng resources. I pray na yung mga taong ito ay mawala sana sa ating landas or ma-reform. No, ma-reform. I know they still have the love of God. Mahal pa rin sila ni God, no? Pero sana, wag po ninyong abusuhin yung mga ipinapadala sa inyong tao na para tumulong. Kaya ngayon parang ang focus ko ay tinitingnan ko sino ba ang mga parasites na ito. Alam ko ang mga vegan, they want na to protect the animals. Pero ang tanong ba, animal pa rin ba ang mga parasites? They are living being na nagre-rely sa iba. Pero kawawa naman yung host, no? Tayo. Siguro as a tao, ito yung dapat natin pag-unawaan na each life matters. White man siya, black man siya, brown man siya, or whatever color na binigay niya sa mga tao. Anumang lahi, mahalaga kasi binigay kayo ng Diyos sa mundong ito. At bawat buhay may halaga. Ang nakakalungkot lang, may mga tao na hindi pa nila nakikita ang kanilang silbi sa buhay, ang layunin nila sa buhay. Kaya umaasa sila sa iba para mabuhay din sila. Kaya nga lang, sana magkaroon po ng puso at konsiderasyon, ng pagmamahal at awa ang mga tao. Oo, kunyari ako, naawa po ako sa inyo kaya ako tumulong. Kaya nga lang, consider nyo po na hindi lahat ng tulong ay ibibigay sa inyo. Tulong.
Ibig sabihin, dalawang tao kayo. Two. Di ba? Dalawang tao kayo magtutulungan na kumilos para maisaayos ang buhay mo. Hindi yung isang tao lang ang kikilos, kayo walang gagawin, nakahilata lang. No? At sana magkaroon din tayo ng hiya at konsiderasyon na kumilos din. Huwag nang maging pabigat. Huwag niyong iasa sa isang tao lang yung lahat ng kailangan niyo. May paa ka, meron kang kamay. Yung kamay mo, gamitin mo sa pagkilos. Ang paa mo, gamitin mo sa paglalakad. Tumayo ka. Tumayo ka para makita mo ang mga bagay na dapat mong magawa. Tumayo ka para makita mo ang layunin mo sa buhay. Kasi marami naman tao, siguro ito na rin yung nangyayari na ginagawa ng gobyerno natin na dapat tulungan tayo, umaasa na tayo tuloy sa ayuda, sa tulong, at hindi na natin nakikita yung silbi natin. Kumilos po tayo mga kababayan, mga kalahi ko. Alamin ninyo ang kaya nyong gawin. Magsimula tayo ngayon. Isipin mo kung panay kasamaan na lang, hayahay ang buhay. Hindi. Kung hindi ka nakilos, ibig sabihin patay ka na. Ang mga patay hindi nakilos. Kaya nga lang tuwing eleksyon, sila ay bumoboto. Mali yan, isang pandaraya na ginagawa din ng ating pamahalaan o ng mga politiko. Kaya nga lang, ito kasi yung mahalaga sa atin. Pag may buhay tayo, kumikilos tayo, humihinga tayo. We work for our own living, for our own life. Siguro kung wala tayong tinutulong ng ibang tao, masaya ang buhay. Kaya nga lang, kailangan ng tao ng tulong natin, mga nakakakaya, may kakayanan. Pero hindi lahat ay ibibigay. Kasi parang papakainin mo lang sila hanggang sa ikaw maubos. Turuan natin sila kung paano mabuhay, paano kumilos gumawa para maging magaan. Sa isang pamilya, no, dapat nagtutulungan, hindi yung isa lang. Kuya, wala ka namang anak wala ka namang pamilya. Kanina mo gagastusin yung pera mo? Gastusin mo sa pamilya mo. Kaya huwag ka magreklamo na hindi na hingi ng hingi sa'yo. Okay lang na kuhanan ka namin kasi wala ka namang anak. Bad reason yun. Bad reason yun. No? May pamilya din ako, meron din akong responsibilidad, at may pananagutan ako sa aking sarili. Ayaw kong maistorbo kayo sa panahon na ako'y nangangailangan. Hindi ako hingi sa inyo. Kailangan kong pagtrabahuhan, kumilos, gumawa sa lahat ng pera na ibinibigay sa atin. No? Kaya nga pagka may nagdo-donate, parang nagugulat ako gusto kong isoli. Kaya ako, pinapanalangin ko ang bawat isa. Isang gawain na maaari kong magawa sa inyo. Kung nandyan lang kayo sa harapan ko, I think people know, yung mga nakakapunta sa akin, kung paano ko sila ini-entertain at paano ko sila inaalagaan. Kaya nga nagpapasalamat ako sa patuloy niyong pagtitiwala sa akin, sa aking paglilingkod na isinasagawa sa bawat isa sa inyo. Dahil hindi ako papayag, natatanggap na lang ako nung walang kapalit. May kapalit. Parang kanta, no? Parang kanta, but walang kapalit. It was a sacrifice talaga. No? Pero in reality, kung mag-inhale ka nga, inhale, you have to exhale. May tinanggap ka, kailangan mo magbigay. Yun po ang patakaran ng buhay. Pag may kinain ka, huwag mong i-store yan in 24 hours kasi magiging lason yan at ikamamatay mo. Kita mo ang cycle, matalino talaga ang Diyos dahil kasi tinuruan tayong tumanggap at tinuturuan din tayong magbigay. So, ganun po dapat. Muli, ito ang Apo Adman ng Templong ito ng Luntiang Agama, nagsasabing, mayari na, pag-asatin, paalam.